Kumusta ang ating mga spiritual life pag nalolobat na? Ano po ba ang ginagawa natin? So, tatanungin ko dito, sino na ang nakapag-fasting? Meron na po? Yan, so very good. So, ano ba yung fasting? Sino na nakapag-fasting? Bakit ba tayo nagpa-fasting? Hindi. Ano ba? Bakit tayo nagpa-fasting? Laboratory. Ano pa? So, mas maraming nagpa-fasting dito. Kasi, nirequired ni head nurse, nirequired ng barangay, ano, kasi may libre. So, mag-fasting tayo kasi libre, may libre. So, mapapansin natin, na mas nagiging malinaw, sabi nga ni Ate Tess, yung mga laboratory result natin kung nag-fasting ka. Diba? Mas nagiging accurate. Ay, hindi na tama yung, ano sa'yo, yung basa sa'yo ng laboratory mo, ng mga tumaas, yung aking mga, nung nakaraan dinarinig ako ng laboratory. So, nawin lang kami. So, di ba ganon? Pag hindi ka nag-fasting, hindi nagiging accurate yung mga basa sa'yo sa laboratory. Kasi kailangan yun. Importante yun. So pag sinabi sa'yo na hindi ako nag-fasting, hindi ka na nila kukuhanan, ano? Hindi ka na nila laboratory. So ganun din po ang ating mga spiritual na pangangatawan. Physical, yun po yung physical. Kailangan ng physical na pangangatawan natin ng fasting. Pero narinig dito po ba yung spiritual fasting? Ay, kasi po, ating Maribik, bago lang ako bata pa lang yung pananampalataya ako. Pero ito po ang dapat nating matutunan, no? Makinig po tayong lahat, kahit na po doon sa mga dati ng mananampalataya, kasi ako po ay talagang guilty din dito, na nakakalimot mag-fasting. Si Lord na-answer mo naman yung sagot ko Ba't kailangan mo pang mag-fasting, di ba? Pero kasama po ito sa tinuro sa atin ng Panginoon. Ano? Na tayo po ay magkaroon ng spiritual fasting. Hindi lamang kung physical fasting na lang lagi. Kasi pag physical fasting, mapapansin nyo na ang lagi natin sinasabi, kaya nagpa-fasting para maging healthy, para maging, ay gumanda, sumexy, balik, alindog, ano? Kasi mataba na ako Tsaka yung mga, mga matataas na lahat ng laboratory ko. So, yung mga taas daw po, hindi ko na ba tataas yung mga matataas na yung laboratory, no? Yung mga, above na sa mga, pero yun nga, so sabi nga dyan, kailangan natin ngayon, ito yung pag-uusapan natin. So, meron na may papakita sa inyo, ayan. Pansin nyo, ang tab. Ito ay isang paper plate. So, walang laman. So, kapag minsan po, di ba, ito nga. So, brothers and sisters, walang laman to. So, ang interesting po, kapag walang laman, yung mga pinggan natin, at nandun tayo sa handaan, at gutom na gutom ka na, nakita mo na yung pinggan, di ba? Nandun ka pa lang, malayo ka pa lang sa pila, pero nakikita mo na yung lamesa, ano na pong iniisip natin? Ano ba yung mga ilalagay ko dito sa pinggan ko na to, no? Isipin mo na agad, ilalagay ko agad yung minuto, Shanghai, di ba? So, mapapansin natin na kapag gutom na gutom tayo, isa lang ang iniisip natin, pagkain. Tama ba? Kaya nga sabi nga may narinig ako, sabi yung kapatid niya, yung sila magkakaibigan, pag gutom na gutom na, nakuhala at tingin ko sa'yo yung fried chicken. Di ba yung ganon? So kasi ang focus natin, ang isip natin pag gutom tayo, is pagkain. Paano naman kung gutumin din tayo ng Lord, sa ating mga spiritual na, pananampalataya. So today, yun po yung pag-uusapan natin, yung holy hunger. Hindi po yung diet para lang sa physical na body natin, pero disiplina para sa ating mga kaluluwa. Diba? Kasi minsan daw po, mas maririnig natin yung boses ng Lord kung nandun tayo sa quiet moment natin sa Panginoon. So, maaari po bang samahin niyo muna ako sa isang panalangin? Maaari po ipikit natin ang ating mga mata.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. We humbly came into your presence, O Lord God, with thanksgiving. And Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon ng mga bukas na puso at isipan, Panginoon, na matutong makinig sa iyong mga salita. O Lord God, anoint me with your Holy Spirit, Panginoon, na sa gayon ang lahat na lumabas sa bibig ko ay maging kapakinabangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At anumang gawa ng kaaway ngayon pa lamang ay tinutupok namin sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Maraming salamat po sa presensya mo mula sa pag-aawitan pa lang hanggang ngayon po na nakaupo kami na nakikinig sa iyo, Panginoon. Gawin mo nga ang banal mong tahanan ang bawat isa sa amin, O Lord God, na may pusong dalisay at pusong tapat na makikinig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, ayan. Ang sermon series natin, yung nakatanda, yung Drawing Near to God. So, ano nga ba? Paano ka mag-drawing near to God kung hindi ka marunong, kung hindi natin didisiplinahin yung ating mga kaluluwa? So, ang July series natin ay it's all about spiritual discipline. So, ay, kailangan pala, no, dinidisiplina din natin yung ating mga kaluluwa. So, mga parents, no, sanay tayo mag-disiplina, no, sa mga anak natin. Pero ang Lord pala, kailangan din tayong disiplinahin. So, sa series nung big one, so ang ating po yan, the discipline of prayer. So, lahat tayo marunong na mag-pray? Amen. So, week 2, the discipline of God's Word. So, taking God's Word every day. So, sabi po ni Tatay Nino last week, every day daw po. Actually, hindi na every day, baka pwede every minute, no? Di ba? Kung halimbawa, mas malalim na talaga tayo. So, ngayon po week na to, isa na namang disiplina ang ituturo sa atin ng Panginoon. And this is the discipline of fasting. So, fasting, pag-aayuno. So, ang title ko po is When You Fast. So, kinuha po natin yan sa Matthew 6:16 to 18. Mapapansin natin sa verse natin na ang main idea po ng ang buong July series natin, ulitin ko lang po na ang main idea is to discipline yourself for the purpose of godliness. So, iyan po ang pag-uusapan natin hanggang July. So, dapat po tandaan natin na may disiplina ang Panginoon sa ating lahat. So, mapapansin natin sa verse natin ngayon, ang main idea natin is to fasting help us seek God with greater focus and dependence. So, kaya tayo nagpa-fasting para hanapin ng Lord at mag-focus tayo at mag-depende tayo sa Kanya. Yun po yung sinasabi sa 1 Timothy 4:7 to 8. Balik mo sa first class. Yan, sa 1 Timothy 4:7 to 8. So, punta na tayo sa what is fasting. Ano nga ba yung fasting? Pero, sabi ko sa verse 6, sa Matthew 6:16, yan. Pansinin po muna natin. When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly, I tell you, they have received their reward in full. So, mapapansin natin na naka-highlight yung ating title. When you fast. Ano po yung mapapansin natin? Ang sabi ng Lord dyan, sabi ni Jesus dyan, when you fast. So, ano nga ba ibig sabihin ng when you fast? Pansinin niyo po. Ang sabi po ng Lord yan, when, kapag, ibig sabihin, 100% na mangyayari, di ba? O gagawin natin, when you fast. Hindi niya sinabi dyan na if you fast. Kasi pag sinabing if, 50-50, ay nasa akin yun kung gagawin ko o hindi. Di ba? Choice ko yun, Lord. Pero ang sabi sa atin ng Panginoon, when you fast, kapag, ibig sabihin, gawin po natin. No? Expected po ng Lord na mag-fast tayo. Diba? It's a discipline. Ina-expect ni Jesus na mag-fast tayo.
Hindi para i-earn yung God's love. Ay, kaya tayo nagpapas kasi para mas mahalin ako ng Lord. Hindi. Mahal ka na ng Lord. Kaya kanya pinagpapasting. Ano po? So, yun po yung klaro sa atin. Pero, gusto ng Lord na enjoy natin yung presence niya sa buhay natin. So, ito na. Bakit nga ba? Ate Maribig, bata pa lang ako, kailangan ko na mag-pass. Mas maganda kung ngayon ka pa lang mananampalataya. Kasi di ba, mas magandang disiplinahin yung mga bata. Kasi masusunod sila. I remember yung anak ko, di ba? Pag bata pa, mas mabilis silang sumunod. Pero ngayon, may sarili na silang mga desisyon. Pero yung special child ko, sabi nga ng mga doktor, kung magkakasakit ang anak mo, ikaw lang ang may problema. Kasi ikaw lang nagpapakain, ikaw lang nagpapainom. Hindi niya kaya kumuha ng pagkain niya, hindi niya kaya kumuha ng iinumin niya. So, nasa sa'yo kung paiinumin mo ng paiinumin ng soft drinks, ng caffeine, di ba? So, nasa atin po. Kailangan din natin disiplinahin yung mga sarili natin, ano? So, ano nga ba ang fasting? Yan, ang pag-aayuno. Fasting is voluntarily abstaining from food or other pleasures for a spiritual purposes. Ang ibig lang pong sabihin yan, sa mas madaling maintindihan natin lahat, sa layman's word nga, sabi nga, ito lang po yung God, I need you more than this. So Lord, mas kailangan kita kesa dito sa mga to. Yun po yung abstaining. So, think of this like this. So, isipin daw po natin, kagaya niyan. Kung tayo ay nagugutom, anong gagawin mo? Kakain. Pero paano kung nauuhaw at nagugutom ka sa salita ng Diyos? Anong gagawin mo? Yan. Prayer, Bible reading, and we fast. So sabi niya, kaya nauna po na pinaturo sa atin nung nakaraang 2 linggo ang prayer at pagbabasa ng Bible kasi connect siya ngayon sa fasting. Hindi mo tatayo ang fasting nang hindi ka marunong mag-pray, hindi ka marunong magbasa ng Bible, at hindi ka marunong umawit, kumanta para sa Panginoon. So, amen! So, may 3 keywords ng fasting. Ang 3 keywords lang naman po ng fasting, babasahin ko na lang, hindi na natin masyadong elaborate, pero kasi kailangan para mas maintindihan nyo kung ano ibig sabihin ng fasting. So, abstain. Ano nga ba ang abstain? Give up something. Basahin niyo po sa Matthew 6:16, at yung seed, replace it with God. So, Jeremiah 29:13, and depend, trust God to satisfy. Matthew 4:4. So, ganyan lang naman po yung keywords talaga ng fasting natin. Kasi kung wala po kung abstain ka lang ng abstain, hindi po fasting yun. Kailangan may seeking at may dependence. Hindi po pwede na, na hindi ka lang kakain. So sabi nga, ganito yung fasting. Isa pang illustration ko sa fasting. Para mas madali natin maintindihan. Di ba lahat, meron dito mga nakasalamin na eyeglass, no? Pag napawisan, nakakakita ka pa rin ba? Nakakita ka pa rin. Pero, malabo. May fogginess, ano? So, ganun po yung fasting. Nakakakita tayo, di ba ang gagawin natin para makakita tayo ay tatanggalin mo yung salamin at pupunasan. So, fasting is like wiping the glasses. Di ba? Para magkaroon ka ng focus, para maging clear yung paningin mo, kailangan mong mag-wipe. So, sabi nga, may mga fogginess kasi sa mga spiritual life natin. So, nag-pray naman ako nag-church naman ako, nakikinig ako ngayong Sunday, nakikinig nga ba? Nakikinig ba? Yes, amen. Tapos nag-pray naman po ako. Kumakanta ako, umaawit ako. Pero minsan may fogginess, ano? Minsan hindi natin makita yung point ng Lord. Kasi may foggy. Kumbaga, kailangan na hindi ka ma-distorted. Di ba? Nakakita ka pa rin.
pero walang focus. Hindi mo mahanap ang Lord. So, ang point lang natin dito ay fasting clears our vision so we can see God clearly. Sa Psalm 119 verse 18, mababasa po natin yan. So, ganun lang naman po yung fasting. Parang mas kinaklaro niya yung vision ng Lord para sa atin. Ano? So, what happens when you fast? When you fast, what happens when you fast? So, sabi niya, ang daming pagines sa buhay natin. Ano-ano yun, di ba? Yung pagkain, isa na yan. Kasi mas madalas kumakain sa labas, mas masaya, mas kumpleto ang barkada. Pero pag niyaya mo sa gawain sa church, ay, hindi na ako pwede. Di ba? Mga pagines yan, di ba? O, minsan naman, yung mga worry natin sa buhay, masyado tayong maraming iniisip, masyado tayong maraming pinag-aalala, di ba? Or yung busy tayo sa mga trabaho, sa relationship natin, minsan nga sa entertainment, nakaka-addict, no? Korean novela, Netflix, yan, isa na ako dyan. Isa na ako dyan, pero meron pa talaga akong listahan ng Panginoon ko. At sinecheckan ko siya pag natapos ko na siyang panoorin. Pero yun, isa pala yun sa mga pagines na makipapansin natin sa ating mga buhay. So, kailangan natin mag-fasting para makita natin yung vision ng Lord. So, what happens when you fast? Para mawala yung mga pagines na to, kailangan natin mag-fast. So, ano nga ba nangyayari sa atin when we fast? We focus on God. Fasting increases spiritual focus. So, yun lang naman po ibig sabihin yan. Mahaba lang yung sinasabi ko. Pero ang sinasabi lang po dyan ay less noise, more of God. So, paninain mo muna yung paligid mo. Mas painayin mo ang presensya ng Lord sa iyo, di ba? So, letter A removes distraction. So, i-remove mo muna natin. Pag tayo magpa-fasting, i-remove natin yung mga distractions. So, sabi nga, ilo-low power mode mo, yung flesh mo. Tatanggalin mo muna yung mga kagustuhan ng laman mo. Diba? Ano ba yun? Diba? Yung mga nabanggit na natin kanina. Ilo-low power mode mo muna. TV, social media, hindi naman po kasalanan yung mga yan eh. Yung barkada, kaibigan, hindi naman po kasalanan yan. Pero sabi nga natin, minsan naman, i-low mode mo muna siya. Diba? Yung fasting po ay parang nagtutransmol, yung volume niya, binababaan lang natin. So, no? Para mas marinig natin yung boses ng Lord. So, letter B, create space for prayer and worship. So, kaya sabi ko kanina, all in, yung sa prayer series natin, ay sa discipline series natin, ang ending ay fasting. So, ini-encourage lang naman po, kaya po ako nandito ngayon, ay ini-encourage ko po kayo talaga na mag-fasting para makita nyo yung benefits ng pag-fasting. Ano? So, letter B, create space for prayer and worship. Sa 1 Kings 19:12, sabi po dyan, pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. So si Daniel po, nag-fasting siya at narinig niya ang banayad na tinig ng Lord. So banayad lang pala ang Lord, no? Kumausap sa atin. Paano nga kung maingay? Hindi natin maririnig, banayad lang pala eh. Kaya pinapa-low mode ng Lord yung mga tawag ng laman sa atin. So sabi nga sa awit natin kanina, ano po yung una natin ginamit? Magbababad sa presensya mo. So hindi ka magbababad sa TV, ano ba, cellphone, Netflix, o kung ano man po. Kasi ganda ng palabas ngayon eh. Tapos hindi ko pa natatapos yung Reborn. Agent Kim Reborn. Di ba? So sabi nga, magbabad tayo sa presensya ng Lord. And so, makikita natin na yun ang ginagawa ng fasting. So,
Kapag naka 10% na tayo, halimbawa, di ba kanina 1% yung charging natin. Kung naka 10% ka na, nagmamadali ka na gusto mo lang gamitin si cellphone, ano yung gagawin mo? Di ba? Tatanggalin mo yung mga nakabukas na app. Di ba? Tatanggalin mo yung nakabukas na GPS para mas mabilis na mag-charge yung ating mga cellphone. So, sabi nga dyan, i-close mo muna yung TikTok mo. I-close mo muna yung Netflix mo. I-close mo muna yung pakikipagtsikahan mo doon kay kumare, kay kumpare, di ba? I-close mo muna yung mga worries ko. Ang dami kong iniisip, Lord. Ang dami. Kailangan ko pang maghanap buhay, di ba? So, i-close mo muna yun para yung spiritual battery natin ay magtagal. Di ba? At marinig natin yung boses ng Panginoon. So, parang GPS din daw po ang fasting. Di ba, ang GPS may nagsasalita? Umikot ka, kumanan ka, di ba? Ay, pang pumaloban ka, di wala namang magsasalita. So, dapat nga, ano mangyayari sa'yo? Paikot-ikot ka lang. Kaya pala, no, minsan tayo sa buhay natin, paikot-ikot lang yung nangyayari sa atin. Kasi hindi natin nakikita kung anong nais ng Lord sa atin. Hoy, bumalik na naman ako dito, Lord. Tapos na ako dito, Di ba? Lord, ba't bumalik mo ako ulit dito? Kasi circle lang yung ginagawa natin. So sabi nga dyan, ito ang katotohanan na ginagawa sa atin ng fasting. What you feed grows. What you start, kinakabahan ako ganun po. Pasensya, nagdadala ka. Nagdadala ka pa lang. What you feed grows, what you starve dies. Starve the flesh, feed the spirit. So sabi po yan sa Galatians 5:16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. So kung ano ang paulit-ulit na pinapakain natin sa ating mga isipan, kung ano ang paulit-ulit natin ginagawa, diba? Yun ang mas nag-grow. So kaya itry natin na mag-fasting para mag-grow po yung ating faith. So, number 3 na ba? Number 2. When you fast, you humble. Number 2. When you fast, you humble your self-reliance. Fasting is an act of humility. So, ito lang naman po yung sinasabi niya. I can, but God can. Yan po. Pag nagpa-fasting po pala tayo, Lord, I can, but you can't. You can. Diba? So, I can, God can. Sabi po sa verse 17 ng Matthew, ayan. Matthew 6:17. But when you fast, put oil on your head and wash your face. So, diba? When you fast, palagi niya talaga verse 16, when you fast. Verse 17, when you fast pa rin. So, hindi niya binabago na if you fast. So, remember that. Kailangan natin, sabihin mo sa katabi mo, mag-fasting ka na. Mag-fasting ka na, kapatid. Ayan, makikita rin natin sa James 4:6, ang sabi dyan, but He gives us more grace. That is why the Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. So, I humbled myself by fasting. So, sabi dyan, ang fasting po pala is yung pagbaw natin sa kakayanan ng Lord. So, hindi ko talaga kaya. Diba? Sabi nga, sabi naman po, ako po naman talaga, hindi mo makakatayo sa harapan nyo kung hindi dahil sa tulong at biyaya ng Panginoon. So, ang Lord po talaga ang gumaganap. Siya po ang talagang nagbibigay sa atin ng Espiritu at ng katotohanan. So, ang katotohanan nga po dyan na ang humility isn't thinking less of yourself. It's thinking of God more. So, hindi lang po ang humility ay, sabi nga, parang ano yan parang yung sa musician natin, di ba? Yung mga nagigitara, at kaya lahat ng instrument na yan. Pag wala siya sa tono, anong nagaganap, anong nangyayari? Anong nakikreate nila? Noise lang.
Noise lang po nakikreate natin. So, walang music. Diba? So, kung magpapasting pala tayo, hindi noise ang ginagamit natin. Ano? Kung hindi, nagkakaroon tayo ng music sa Lord. So, yung fasting daw, yung frequency ng espiritu natin papunta sa Panginoon. So, di ba? Kaya mas naririnig natin ang boses ng Lord at saka nagkakaroon tayo ng clarity. So, sa Isaiah 30:21, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang kanyang mga tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito kayo lumakad. So, yun pala ang nagagawa sa atin ng fasting. Diba? Nakikita natin kung saan tayo dadaan at mas nagkakaroon tayo ng humbleness. So, may narinig akong kwento. Isang karpintero, mahirap, no read, no write, diba? Siya lang yung kasi may edad na. So, nabagsakan ng mabigat na bagay yung kanyang paa. So, mag-isa lang siya na pupunta, masakit na kasi yung paa niya. So, mag-isa siya na pupunta sa ospital. At pagpunta niya sa ospital, 30 minutes na siyang nakaupo sa emergency room. Walang tumitingin sa kanya. So, naghintay pa rin siya. Kasi sabi niya, tagal naman ang mga doktor dito, tagal naman ang mga nurse. Pero pagkaraan ng isang oras, di na siya nakatiis. May padaan na nurse. Siyempre tayo naman ganun, kung sino yung dadaan, yun na lang natatanungin natin. Tinanong niya kasi kaya niya yung pain. So sabi niya, nurse, bakit po isang oras na ako nandito, wala pa rin tumitingin sa paa ko? Diba? So sabi niya, bakit to ako? Sabi ng nurse, siyempre kasi galit na agad eh. Kasi diba, minsan yung sa mga ospital, gusto nila doon pa sa yung reception pupunta or may tama kang tatanungan. Pero dahil sa bago pa lang yung mama sa ospital, hindi niya alam kung ano gagawin niya, diba? So, sabi nung pagtanungan niya, bakit mo ako tinatanong? Wala kang karapatan na questioning ako at tanungin kung bakit ilang oras na hindi ka natitingnan dyan. Hindi mo akong kausapin kasi ako ang head nurse dito. So, bawal pala kausapin ko, head nurse. Head nurse ako dito. So, sabi nung dahil sa kababaan ng loob ng lalaki, ang sabi niya ay ganito sabi niya, ay pasensya na po kayo. Maaari po bang ituro niyo na lamang sa akin kung nasaan ang foot nurse? So, di ba ganun? Minsan hindi natin alam, di ba? So, dapat hindi ganun. Dahil alam nung may fame siya, alam niya dapat kung kanino siya lalapit, di ba? Humbleness. Sana po, lagi natin dala-dala, no? Kung sino man at ano man ang kausap natin. No? Kasi hindi natin alam lahat kung ano pinagdadaanan ng pain ng mga kapatid natin. So, dapat yun, di ba? So, letter B, we get self-reliance. Sa James 4:6 po, magbabasa din natin yun. Yun lang naman po. Katulad ng lalaki na masakit ang paa niya. Self-reliance. Alam niya dapat kung kanino siya lalapit, di ba? Yung sarili mo, mas bumababa. So, Lord, kailangan kita ngayon. Di ba? Yung hindi yung sarili mo. Kasi minsan tayo, ay hindi, kaya ko na yan. Kaya ko na yan. Di ba? Kaya ko yan. Pero may pagkakataon, lalong-lalo na kung nagpa-fasting tayo, nawi-weakens yung self-reliance natin. So, katulad ng pag nangangailangan tayo katulad ng pag meron tayong mga bottled water, kaya natin dalhin yan. Inuman ko yan eh. Diba? Kaya ko to, kaya kong bitbitin, inumin ko to eh. Kasi puno. Punong-puno pa kasi tayo eh. Kaya kaya natin dalhin. Minsan hindi natin iniisip ang Lord. Iniisip lang natin yung sarili natin kasi kaya ko pa to. Diba? Pero what if naubusan na ng laman yung inumin nyo? Yung mga bottled water nyo na yan. Tatakbo ka sa refilling station. O kaya mangihingi ka ng tulong. Pahingi naman po ng inumin. Pa-refill naman po ng inumin. Diba? I can handle this. Diba? Kasi nga, Lord, kailangan na kita. So minsan, ganun tayo.
magpa-fasting lang talaga tayo dahil kasi wala na eh. Wala na akong tubig, wala na akong pupuntahan. So, iyon lang naman po ang self-reliance natin ay parang mga full bottle heart. Diba? I can handle this. Pero yung fasting, ini-empty tayo. Diba? Inuuhaw tayo para kay Jesus. Para mas mauhaw tayo sa kanyang mga salita. When we fast, we say, Lord, I'm empty, fill me. Sabi mo nga sa katabi mo, Lord, I'm empty, fill me. Yan. Yeah, refill me. So, Lord, ang Lord lang daw po. Ang memory line natin dyan ay, fasting turns I got this into God got this. So, yung memory line natin, yan. So, para mas mabilis lang po talaga natin maintindihan yung mga pinagsasabi ni Ate Maribel, dahil alam ko, na paglabas nyo dyan, ay, ano na nga ba yung sinabi ni Ate Maribel? Pero ito lang po yan. Fasting turns I got this into God got this. So, number 3, when you fast, when you fast, you expect God's reward. Balik mo daw yun. Hindi man nila nasulat. Fasting turns I got this into God got this. So, hindi lang ikaw. Lord, kaya ko na to. Hindi ganon. Lord, kaya natin ito, di ba? Kaya mo to, Lord. So, number 3 na. Number 3. When you fast, you expect God's reward. Fasting brings spiritual renewal. So, sabi nga dyan, Lord, idrayin mo po ako again para magkaroon ng ulit ng alak. So, minsan na, sasabihin natin, Lord, bakit kaya gano'n? Dry na dry ako. Tapos na, wala na yung focus ko sa'yo. Diba? So, ito pala yun. Alam pala dapat natin kung ano dapat natin gawin. Mag-fasting ka. Kaya pala nagkukulang, nag-burn out, hindi na tayo marunong mag-fasting. Diba? Kahit meron tayong mga ministry, kahit tayo ay may mga ginagalawan, minsan sasabihin natin nag-burn out ako. Diba? Kahit naman tayo mga Kristiyano, minsan sasabihin natin, bakit palagi pa rin ako nag-worry? Diba? Kasi ito pala yung kulang. Hindi tayo marunong mag-fasting. Diba? So ito, ano ko dyan? Guilty po ako dyan. Pero nitong nagsasalita na po sa inyo, natutunan ko na ulit mag-fasting. So sabi ko, Lord, kailangan ko palang mag-exhort, no? Para magpa-fasting ako. Kasi dati lang, kapag nag-exhort kami sa club, sa meeting, doon lang ako magpa-fasting. Kaya sabi nga ni Chairman Tim doon, ikaw na lang lagi. Kasi lagi ako pinakabahan. Tapos sabi niya, parang maano ka, ma-train ka, ikaw every meeting. Sabi ko, huwag naman po nun, nilagay ako magpa-fasting. Pero dapat pala, no? Lagi tayo magpa-fasting. So, sabi sa verse 18, your Father who sees in secret will reward you. So, yan lang naman po. So that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. So, ang letter A natin yan ay sensitivity to God's voice. So, sabi mo sa Daniel 2-3, after 21 days, Daniel received a vision and answer from God. So, si Daniel, nag-fasting po siya ng 21 days. At narinig niya ang boses ng Lord pagkatapos ng fasting. So, pag binasa po natin yan, ay mas maririnig pala natin ang boses ng Lord pagkatapos natin mag-fasting. Totoo po yan. Talagang ano yan, makatotohanan po talaga at mangyayari sa inyo yan once na mag-fasting kayo. Ako po talaga patunay na totoo dyan. Mas maririnig mo, ay, boses ba ng Lord yun? Kasi hindi natin maintindihan, boses ba ng Lord yun o boses ng kanino man?
Pero pag nagpa-fasting pala tayo, mas marinig talaga natin, ay si Lord yun. Discernment niya sa akin yun. So let there be you gain spiritual power and clarity. Sa Daniel 10:12 at sa then he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard and I heard. So sabi ni Lord sa kanya, huwag kang matakot. Simula pa lang na sinet mo na yung mind mo sa akin, diba? Maririnig kita. So maririnig tayo ng Lord. So maririnig natin yung boses niya. Letter C, strengthens faith and obedience. So ito, mas na-strengthen pala yung pananampalataya natin at yung pagsunod natin kung magpa-fasting tayo. Ay, kailangan ba kami lang ang magpa-fasting? Lahat po tayo pinagpa-fasting ng Lord. So discipline nga yan, spiritual discipline nga. Kung si Jesus na ako nag-fasting, alam nyo? Jesus nga nag-fasting tayo pa kaya, di ba? Jesus fasted 40 days, di ba? Matthew 4, 1-11. Mababasa po natin yan. So, nung nag-fasting si Jesus, ano ang nangyari? Nalibit niya yung temptation. So, ang fasting po pala ay parang spiritual muscle natin. Makukuha natin yung reward ng Lord sa atin. Makikita tayo ng Diyos at hindi ng tao lang. So, usually, very bold na nakikita ng mga tao na ay nananalangin siya. Sumasayaw siya habang nagpe-praise and worship. Pero ang fasting po, hindi po pala ganun. Ang Lord at ikaw lang ang nakakaalam. Hindi alam dapat ng mga kasamahan mo na nagpa-fasting ka. Parang yung katotohanan po dyan ay we don't fast to twist God's arm, we fast to tune our ears. So, yun po yung truth. Yan yung truth yan sa fasting. We don't fast to twist God's arm, we fast to tune our ears. Kasi po, marami nagpa-fasting kasi katulad nga nung sinabi kanina, si Daniel, gusto niya makita yung vision, yung clarity sa buhay niya, o meron siyang desisyon sa buhay na kailangan niyang gawin at hindi na alam kung anong gagawin niya, magpa-fasting tayo. Pero, ang sinasabi po ni fasting, hindi po para tayo magpa-fast, ay para sumunod ang Lord sa gusto natin. Kaya nga diba, panalangin at pag-aayuno ang ginagawa ng mga tao. Lalo na nung sa Old Testament, mapapansin nyo kung may mga battle sila na pupuntahan, lahat po sila ay pinag-pray and fasting. Pero, ang fasting po, hindi po natin i-twist yung arms ng God. Diba? Itutulo natin yung buhay natin sa Kanya. I-align natin. So, para daw kung ang fasting ay parang gym ng ating mga pananampalataya, di ba? So, bihira ang nag-gym. Di ba? Ako, hindi ako nag-gym. Kasi ako, ang comfortable siya. Pero, bakit na nga ba nag-gym? Para lang pumayat? Di ba hindi? Para maging stronger ka. Kasi kaya mong i-lift yung mga bagay. Di ba? Para maging stronger ka. Di ba? Hindi tayo laging kakain ng kakain para mas maging strong tayo. Ang ginagawa natin, kung kakain tayo, ay ititrain natin yung sarili natin na kainin yung mga tama na para sa diet natin. So sabi nga dyan, yung fasting is spiritual training. It makes your faith stronger. So ang katotohanan po dyan, fasting doesn't change God. It changes us to receive what God wants to give. So kaya pala, no? Ayan, isa pang katotohanan ng fasting. Pag nagpa-fasting po tayo, hindi nagbabago ang Lord sa atin. Sure pa rin siya, dapat pa rin siya, di ba? Sabi nga ng kanta natin, hindi man ka tayo karapat-dapat, pero siya tapat at mapagmahal sa lahat. So, hindi nagbabago ang Lord sa atin.
Pero ang nais ng Lord, kapag nagpa-fasting tayo, ay matanggap natin kung ano yung nais niya para sa atin. Kasi na mahirap no? Minsan nagpe-pray tayo na nagpe-pray. So yung isang bata nga na narinig ko na yung sumali nga siya sa palaro. Tapos, yung tatay niya hindi marunong gumawa ng aeroplano, pataasan ng lipad. Tapos yung kaklase niya, syempre mayaman, maganda yung aeroplano na gawa nila kasi marami silang resources. And then siya, wala siya masyadong resources. So, bago na yung contest, ay dalawa lang silang maglalaban kasi pinili sila ng teacher. Dalawa silang may tatay, tapos yung isa resources, syempre mayaman, yung isa hindi. So, makikita namin na agad ang difference doon sa mga aeroplano na ginawa nila. So, ang audience, alam nila agad na ito ang mananalo. Kasi, sa ano pa lang, kita mo na di ba? Napanalo tong batang to. Pero sabi ng bata, nung bago pa lang i-budget yung go, sabi niya doon sa MC, pwede po ba na manalangin kung muna ako sandali? So, nanalangin. Siyempre, pinayagan, manalangin daw O, sige, nanalangin yung bata. Tapos pagkatapos ng manalangin, so nag-go na. Pero imagine po, anong nangyari? Siyempre, nanalo yung yung nag-pray. Sabi ng mga tao, ay, kaya siya nanalangin, kaya siya nanalo kasi nanalangin siya. Tama po. Pero bakit umiiyak ko pa rin, sabi ng bata. Sabi ng judges. Sabi niya, kasi po, ay, bakit hindi ka na pala Hindi pala, ang nanalo pala is yung maganda yung nagawang aeroplano. Siyempre maganda yung resources niya. So kahit nanalangin yung bata, natalo siya. Pero, Pero, nung na-announce na nanalo yung mayaman, hindi siya umiyak. So sabi ng mga tao at saka ng MC, wow, bakit tuwa ka pa? Hindi ka na nanalo. Di ba dapat malungkot ka? Kasi nag-pray ka naman. Di ba? Ang expected natin pag nag-pray, mananalo. Pero kasi kulang yung resources niya. Bakit yung plano niya wala pang buntot, no? Hindi natapos. So, sabi ng bata, kasi po, kaya po ako masaya. Kasi ang pinag-pray ko, Lord, tulungan mo ako na tanggapin kung ano ang magiging mangyayari. Matalo po ako, Lord, ihanda mo po yung puso ko na maging masaya. So, ganun, no? Dapat pala ganun yung mga puso natin, katulad ng bata ngayon. Na i-train natin yung mga prayers natin na hindi dapat yung wants mo, kundi yung wants ng Lord sa'yo. So, ano ang mga benefits ng fasting? So, makikita natin, kaya po, ini-encourage ko na mag-fasting. At ini-encourage tayo ni Jesus Christ na mag-fasting. Ayan, mababasa na lang po natin sa screen. Kung pag-uwi nyo, basahin nyo na lang po ang mga verses na yan. So, benefits of fasting. Mas nagiging malapit ka sa Lord, nagkakaroon ng clear direction, nagkakaroon ng spiritual power, nasasagot yung mga panalangin natin, at nagkakaroon tayo ng reward sa Lord. So, Ate Maribik, ang hirap naman. Ano ba yung mga biblical fasting? So, kailangan po natin i-point out din yung mga biblical fasting. So, siyempre, tayo po ang pipili ng fasting na nais natin. Yung i-lead tayo ng Lord, yung i-honor natin, yung mga puso natin, hindi lang yung mga stomach natin. So, dapat po, meron tayong prayer and plans. Bago po tayo mag-fasting, hanapin muna natin ang Panginoon sa prayer at tanungin natin yung ating mga sarili kung ano nga ba ang purpose, bakit ako nagpa-fast. Kasi marami po tayong purpose, kanya-kanya tayo na magiging purpose kung bakit tayo magpa-fasting. So, kailangan mo alamin din yun. Are you asking guidance? Kasi marami pong nagpa-fasting kasi naghahanap ng daan. Or nag-interceding ka sa someone. O kaya kailangan mo ng breakthrough. Di ba? Anong distractions ang kailangan kong tanggalin?
So, ang talagang common po naman talaga na ginagawa kapag fasting ay food. Food po talaga ang tinatanggal. So, tama po ba? Kahit naman sa physical fasting natin, food din ang tinatanggal. Ano? Huwag ka muna kakain between, ano yun? Hanggang 10 p.m. hanggang 6 a.m. O, di ba? So, ganun din po sa spiritual fasting. Kailangan po may tatanggalin tayo na nakaka-distract sa atin. Ay, ate Marvick, di ba? Sabi nga niyan, hindi lamang po pagkain. Di ba? So, maglagay ka ng time frame. Siyempre, pag nagpa-fasting po tayo, may time frame din po yan. Mag-decide tayo kung hanggang ilang araw, ilang oras, di ba? Kung single meal ba ang tatanggalin ko, kung 3 days ba, katulad ni Esther, si Esther po nag-fast siya, or kung mas mahabang days, 21 days, o katulad ni Jesus, kaya niyo ba yun? 40 days. Si Jesus, 40 days. Si Jesus yun eh. Baka ganun na ako lang, di ba? Minsan nakatayo natin si Jesus yun eh. Hindi ko yung kakayanin, Lord. Si Lord yun. Di ba? Pero, whatever you choose, let it be a challenge, but not something that harms your health. So, siyempre, ayaw din naman ng Lord na magkasakit ka dahil gusto mo lang mag-fasting, di ba? Fasting is supposed to cause your flesh. Dapat po, hindi din tayo magkakasakit. So, sabi nga lang po naman yan, replace food with spiritual nourishment. Spend your usual meal time praying, reading scripture, and worshiping. So, ito na yung mga, ipa-plus din lang namin yung mga 6 types of biblical fasting. So, marami po kasi tayong types ng biblical fasting. So, kung gusto niyo ng, kung gusto niyo ng hands out niyan, may pinrovide din naman po kami. Para po, hindi kayo, hindi mag-excuse na, ay, dati Maribel kasi bilis-bilis ng monitor mo eh. Hindi ko tuloy alam kung anong fasting ang gagawin ko bukas. Wala kayong excuse, di ba? May hands out tayo, kung gusto nyo, mag-PM lang po kayo. So, ayan po. Ang 6 types of biblical fasting ay i-flash din namin. Yung normal fast, Daniel fast, wala ba dyan? The partial fast, wala. Sige, ako na lang po natin. Yung normal fast, Daniel fast, partial fast, lifestyle fast, or media fast. So, ito po yung sa mga may karamdaman, ano? Yung corporate fast, ito naman po kakalatan, pag-church. Selective fast, yan. So, sabi nga dyan, marami po tayo makikita na fasting na ginawa yung Old Testament and even yung New Testament. No? So, makikita natin dyan na meron. So, important po, fasting with maintenance medicine. So, ito po, lagi kasing sinasabi, matanda na kasi ako eh. Di na ako dapat mag-fasting. Para sa mga bata na lang yung fasting na yan. Tama ba? Kaya ba kayo? Mga bata ba nag-fasting? Yes. Di ba? So sabi nga dyan, we believe in faith and wisdom. So naniniwala po tayo sa faith and wisdom. Kaya kung nagme-medicine po tayo, choose this instead. So ayan din po, meron po para sa mga nagme-medicine. Ano po? Meron din po pwedeng mag-fasting. So, hindi po pwedeng sabihin na bata ako, matanda na ako, kaya hindi ako magpa-fast. Kasi ang tinuro sa atin ni Jesus ay, when you fast. Hindi niya sinabing if you fast. Diba? So, dapat po, i-consulta din natin yung ating mga doktor. So, papapansin natin, yung may mga karamdaman, Daniel fast po, ang pinakamainam na fasting na gawin nyo. Yung fruits, vegetable lang. Tsaka yung water, ayan. So, hindi ka na, mas maganda. Kasi pag binasa natin sa Daniel, mas malakas yung mga katawan nila. So, never stop maintenance medicine without doctor's approval. So, ang sabi naman niya po dyan, ang puso tinitingnan ng Lord, yung sacrifice at devotion mo, hindi lamang yung pagkain na tatanggalin mo. Ano?
So, application na. How do we practice biblical fast? Meals, pero hindi tayo magpipray, huwag mo nang gawin. Kasi, diet yung ginagawa natin. Dapat daw po, kung mag-i-skip ka ng meal, yung iba kasi, aligaga, no? May fasting kami. Hindi kami kamain. Hindi nga kumain. Pero, hindi naman na mag-pray. Hindi naman nagbasa ng Bible. Useless po yun. Hindi po yun fasting spiritual. So, yun na naman po tatandaan natin. Pwede lang naman. Mananatili lang po tayo lagi sa kanya, di ba? So, ang church, ito na yung church challenge natin. So, choose one day Jolie. to fast and pray. So, marami po tayong mga option para mag-fasting. So, ito ang challenge natin ng church. Sa Matthew 6:18, and your Father who sees in secret will reward you. So, kung magpa-fasting tayo, meron at merong reward sa ating hindi. So, in church, whether you fast from food or Facebook, social media, social life parties, that sees your heart. And God will reward you. So, nice lang naman ng Lord. Kaya galing niya pinagpapasing para mas maging malapit tayo sa Kanya. Ang galing po natin, lahat ng mga bagay na nakakagulo sa buhay natin. At ilimit natin po ito. Mas magkaroon tayo ng oras sa Panginoon. So sabi nga, start small. Huwag muna natin madaliin. Konti-konti lang po muna. Prepare your heart and expect God to move. So sabi po, kung na-set aside natin yung mga distraction and we seek Him sincerely, He will meet you there. So ano man po ang piliin nating fasting this week? I hope po na mayroon sa inyo na mag-fasting. No? Sana po? Sabi mo, mag-fasting na. Mag-fasting na po tayo. So next week na po. So next week, may panibagong challenge sa atin ng Lord, no? The discipline of worship and service. Kasama rin po ito sa fasting. So next week, balik po tayo, ha? Babalik. Para po sa discipline of worship and service. So, church, so sabi nga po, kung tayo pong lahat, punong-puno tayo ng lahat ng bagay sa mundo ito. Punong-puno tayo ng worries, punong-puno tayo ng ingay sa paligid natin, marami tayong pagkain, pero empty ka sa Lord. Alam mo po, yung pagod na tayo, kasi ginagawa natin ang lahat ng bagay sa atin lamang sariling strength. So, i-surrender po natin ngayong umaga sa Lord lahat dyan. Sabihin natin po sa Kanyang, Lord, I need you more than anything. No? Kung nadidistract po tayo, confused, hindi natin marinig ang Lord. So, come to the altar. Let's ask God to clear the noise. Kung ang prayer po natin ay matanggal talaga yung distraction, fasting po tayo. Kung nag-i-try ka na, yung soul mo, happy, mag-fast po tayo. Nice po ba tayo natin yung mayo? Hawakan po natin yung ating mga kamay. Parang empty place. Iganyan po natin ang mga kamay. Parang empty place. Ang ating mga kamay ay mga empty place. No? So, sabihin natin sa Lord, lahat ng nais natin ilagay sa place natin today. Pinagagay na yung faith mo, kung yung soul mo is hungry, Jesus is the bread of life. Kung namibig na po yung ating mga faith, let's ask for fresh oil. I-reduce niya yung sensitivity ng ating ng boses niya sa atin. Parang empty plates po yung ating mga kamay. Isang sign sa Lord na, Lord, heal me. Come on, church. Sabihin natin sa Lord, Lord, feed me. I'm hungry for your presence, O Lord God. We're not just coming for food
ang puso ko sa'yo, Papa.